Hello mga kabakbak! Ngayon ituturo ko po sa inyo yung mga simple tips para tumagal sa inyo yung inyong DJI Neo drone. Coming up. Tip number 1, kung nagsisimula pa lang po kayo magpalipad ng drone o first time nyo gumamit ng drone, mas maganda po na paliparin natin itong DJI Neo nang merong cover yung kanyang gimbal. Yan. Although hindi naman siya naka-expose, kaya kahit mabangga yung drone ng head-on, hindi naman basta-basta masisira yung inyong gimbal o yung inyong camera. Pero kung first time at gusto nyo talagang tumagal at protektahan siya, yan, pwede nyo siyang ikabit. So itong DJI Neo, mapapalipad nyo kahit may takip yung kanyang camera. Protection din yan habang nagpa-practice kayo sa pagpapalipad ng drone. Yung ibang drone kasi kailangan siyang alisin. Itong DJI Neo, dahil nakabaon yung kanyang camera doon sa body, nakalubog siya. So, pwede nyong ikabit yung cover at paliparin siya. Yan. Para hanggang sa makabisado nyo yung pagpapalipad. Kasi itong Neo po wala siyang sensor sa harap, sa taas, sa gilid, tsaka sa likod. Ang sensor po ng Neo dito sa ilalim. Pwede nyo kasing maibangga yung Neo. Unlike sa ibang drone, yung DJI Flip, tsaka yung ibang higher drone, sumihinto kapag ka merong obstacle sa harap. Kasi nakikita siya ng sensor. Etong DJI Neo wala. So mas maganda, takpan nyo muna siya habang nagpa-practice. Tip number 2, pag pinalipad nyo na yung drone, huwag nyo muna siyang ilalayo sa inyo. Hintayin nyo po na sabihin ng inyong controller na updated na yung kanyang home point. Kasi pag pinalipad nyo po itong drone, agad-agad at lumayo na sa inyo, then sinabi niyang home point updated, kung nasaan po yung drone, doon siya mag-automatic babalik kung maubusan siya ng battery or nagkaroon siya ng problema, pumasok siya sa mga restricted area. Kung saan po yung kanyang home point, doon siya babalik. What if nasa dagat siya? Doon siya nag-home point updated. Pagbalik po ng drone, doon yan lalanding. So para safe, pagkapalipad pa lang ng drone, hintayin nyo muna yung sabihin ng controller, huwag nyo muna ilalayo, paliparin nyo ng mga ilang segundo. Mamaya mag-update na yan siya, sasabihin niya home point updated, saka nyo po paliparin yung drone palayo. Ang maganda po dito sa Neo, meron siyang home point na makikita nyo dun sa screen kung nasaan na yung letter H. Kahit malayo na po yung drone, tignan nyo lang dun sa screen, malalaman nyo kung saan siya nanggaling. So madaling kontrolin, madaling pabalikin po yung drone dun sa home point niya. So please follow and subscribe sa ating YouTube channel, yung When in Palawan. Kung gusto niyo pong makita yung ganda ng Palawan, gamit po itong DJI Neo. Ito yung drone na pinangkukuha natin ng aerial shots. Just follow and subscribe. Tip number 3, kailangan niyo po laging i-update. Makikita niyo yun dun sa inyong remote, dun sa screen. Meron po yung red. So i-update nyo lang, tapos i-calibrate din natin yung ating drone. Meron po yung instruction. Gagawa na lang natin ng separate na video. Calibrate nyo. Yan, i-on nyo, i-connect nyo siya sa controller, tapos mayroon siyang instruction dun sa screen. Sundin nyo lang, no? Patayo nyo yung drone, patagilid, paikutin nyo, so para makalibrate, para maganda yung lipad ng inyong drone. Kasi minsan, nawawala na po sa balanse yung drone, kaya kailangan natin i-calibrate. Next tip, yung kanyang battery. So ginagawa ko pong practice pag ginagamit ko yung battery, sunod-sunod, no? Kung halimbawa, ito po yung unang ginamit ko. Then pag na lowbat na siya, ibabalik ko siya. Ang gagamitin ko yung kasunod. Siya na naman yung kakabit ko sa drone. Then pag na lowbat, yung isa na naman. Tapos i-charge ko sila ulit. Then balik naman dito. So para po hindi nabubugbog yung isang battery natin. So palit-palit po yung pagkakabit nyo doon sa inyong drone. Kasi kung lagi nyo po nagagamit yung isang piraso lang, mas sumihina yung capacity ng battery. Yung kanyang life cycle lumiliit. So para mas uniform at tumagal yung mga batteries, ipagpalit-palit po natin. Then pag nag-charge naman, kung puno na, halimbawa, may mga ilaw po yan. Kung kulay green na 4, yung nakikita nyo doon, at hindi na siya nagbi-blink, tanggalin nyo na siya. So yung i-charge nyo lang yung natitira. Although safe naman na nakakabit po yung 3 battery habang nag-charge. Pero mas maganda po, itanggalin nyo na lang siya, na para walang current na pumasok. Kasi minsan po nagpa-fluctuate yung kuryente. So pwede siyang maka-apekto dun sa inyong battery. Yan. Pero walang problema, kahit isaksak nyo yan, iwanan nyo
walang problema. Pero for safety reasons, dahil electronics po ito at kuryente yung pinanggagalingan ng power. Next tip, yung kanyang propeller guard. Ito po kasi nasa ibabaw, yan, pwede po natin siya alisin para mas gumaan. Sabi nila, mas na-extend pa ng 1 minuto yung flight time pag inalis itong propeller guard. So, pwede nyo alisin yan. Pero hindi ko na siya inaalis for safety reason, para protektahan din yung mga propeller ng ating drone. Kasi minsan, may sumasabit na mga dahon, mga sanga. So kung may protection siya dito sa ibabaw, hindi siya basta-basta susuot doon sa loob. Tsaka pag ginrab nyo rin yung drone, hindi rin papasok yung inyong daliri. So protection na rin siya. Yung battery life niya, wala tayong magagawa kasi 15 to 18 minutes lang talaga yung kaya ng isang battery. Pero as beginner, napakahaba na po nun. Marami na kayong makukuhang videos, mga shots, and pictures. Next tip, lagi po natin i-check yung charge ng controller. Ayan, meron naman siyang indicator, meron yung 4 na ilaw. So kapag ka-4 siya, full charge pa. Then yung ating battery. Ayan. Kung nasa charging hub siya, ayan, makikita natin yung kanyang charge. Meron niyang 4 na green light, ibig sabihin puno. Ayan. Kung 2 or 1 na lang, ibig sabihin bawas na. Ng mga kalahati na lang yung karga. So wag na po natin ipapalipad yung drone pagka yung charge ng battery ay less than 50%. Wag nyo na po siyang ilalayo. Pero kung dyan lang naman sa malapit, sa taas, pwede pa natin siya gamitin. Pero kung 50% at ilalayo nyo pa, hindi na po advisable. Kasi meron po itong minimum na percentage na matitira. Pag inabot niya po yun, automatic babalik yung drone sa kanyang home point. So what if malayo siya masyado? Hindi siya makakabalik. No? Kailangan nandyan lang siya sa malapit. So below 50%, wag nyo na pong ilalayo yung inyong drone. Next tip, iwasan po natin magpa-landing ng drone or mag-take off sa maalikabok or sa buhangin. Kasi pwede pong sumuot yan dun sa inyong propeller, dun sa motor. Pwedeng mag-lock, masira yung kanyang mga mechanism, yung kanyang motor. So masisira na yung inyong drone. So as much as possible, kailangan malinis, walang buhangin yung paglalandingan ng inyong Neo. Next tip, wag nyo pong i-hover yung drone sa ibabaw ng tubig. Lalo na po kung 1 meter lang siya. Yung hover, ibig sabihin po nung naka-stationary yung drone. Wag nyo pong pahihintuin yung drone. Tapos 1 meter lang yung taas niya sa tubig. May sensor po kasi ito sa ilalim. Pag na-detect niya yung tubig, automatic maglalanding yung inyong drone. Kung tubig yan, dagat, sira yung inyong Neo. So, kailangan, kung gusto nyo dumaan sa tubig, dire-diretso po yung lipad ng inyong drone. Huwag pong naka-stationary. Pero kung mataas siya, mga more than 1 meter, walang problema. Kahit sa taas mo siya i-hover, walang problema doon. Huwag lang po below 1 meter yung distance ng tubig tsaka ng drone. Next tip, iwasan nyo pong masagi yung drone habang lumilipad. Pagka, for example, nagpalipad kayo sa indoor at sumabit siya, pwede pong ma-lose control yung drone. Pwede siyang bumalagbag, tumama dun sa ibang mga bagay, makasira kayo ng gamit, or yung drone mismo yung masira. Po, kung sa indoor kayo nagpapalipad, ingat lang talaga sa pagpapalipad, dahan-dahan. Praktisin nyo yung controller, alamin yung taas, yung baba, yung forward and backward, para hindi po sumabit yung inyong DJI Neo. Next tip, doon naman tayo sa kanyang automatic fly mode, yung kanyang pump control. Meron po itong 6 na way kung paano siya lilipad ng walang controller. Lagi po natin i-check doon sa settings kung gaano kalayo yung drone sa subject, gaano siya kataas. Kasi kapag pinalipad nyo po ito at mali yung settings, malayo pala yung distance, tapos nandun kayo sa isang area na maliit. So pagka layo ng drone sa inyo, pwedeng sumabit. No? Kung nasa tubig siya, maaaring mahulog sa tubig. Kung nataas naman yung pinagbanggaan niya, maaaring malaglag sa lupa or sa semento. Pero maganda sa kanya, napakatibay po nito, itong DJI Neo, dahil magaan siya, hindi ganun kalakas yung impact, compact yung itsura ng drone, wala siyang nafi-flex na paa
Hindi tulad sa ibang mga drones. Yung kanyang propeller, may propeller guard. Kaya matibay talaga siya. Pero ingat pa rin kasi electronics po ito. Kung malaglag siya at mapalakas yung tama or pagka milalas-malas, tumama yung gimbal, nakantuhan siya, dun siya tumama mismo, sira yung camera po natin. So ingat pa rin sa pagpapalipad. Lagi i-check yung settings kasi yung drone yung lumalayo yung drone palayo sa subject, yan, meron po kasing distance na 5 meters at 10 meters. So baka maliit yung area ninyo, akala nyo 5 meters lang, yung pala 10 meters yung ilalayo ng drone. So pwedeng madisgrasya or sumabit yung inyong drone. So yan lang po yung mga natutunan ko kung paano ko iniingatan yung aking DJI Neo. Ito po mag-isang taon na sa akin, buhay pa rin, napakatibay pa. Ito pa rin yung ginagamit natin pang kuha ng mga shots pag nagbablog tayo, pag nagta-travel. Ito yung kumukuha ng aerial shots. Wala po akong ibang drone, DJI Neo lang. Sobrang laking tulong po nito para makakuha tayo ng aerial shots. So satisfied po ako sa kanya dahil unang-una matibay, tapos kahit saan ko lang siya ilagay, pwede kong ilagay sa bag kung mabilis ang shoot. Kunin ko lang sa bag ko, gamitin ko yung controller, tapos lilipad na siya. So, pwede ko nang magamit, pwede na siyang lumipad. Ang maganda sa kanya, marami pang controller na compatible, hindi lang yung ganitong klaseng controller. Ito kasi kailangan pa to ng cellphone para magamit natin. Yung RC2, yung meron siyang screen, tapos meron siyang antena, yan compatible din kay DJI Neo. Yung joystick, yung motion control, yung goggles na pang FPV, compatible din yan kay DJI Neo. So maraming controller. Ang hindi lang compatible sa kanya, yung isang controller na may screen, yung walang antena. Yan, hindi po sila compatible. Pero yung RC2, yung merong antena, yan, compatible po yan dito sa DJI Neo. So yun lang po, sana nakatulong ako kung paano natin aalagaan yung DJI Neo para tumagal. And sana po i-follow nyo rin kami para makita nyo yung ganda ng Palawan gamit po itong DJI Neo. Maraming salamat. Bye-bye.